Nako, eto mga kababayan, VP Sara Duterte, may masamang binabalak nga ba? Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at palagi po nating inihiling 1 view, 1 like po sana. Para sa ating video, ngayong araw na to mga kababayan, pakisuporta naman po. Napakalaking tulong na po niyan sa atin. Okay? So, eto po mga kababayan, grabe, mainit na mainit po ang balita na to dahil, kumakalat po ngayon sa social media, eto pong post na to mga kababayan. Yan, Actually, ito po ay galing din kay Pebbles Talakera at nag-post din po itong si Ramon Tulfo mga kababayan. Dahil ito nga po si VP Sara Duterte, di umano, ay dumadalaw po ng 10 oras ng gabi sa isang kulungan mga kababayan. Sa BJMP NCR Jail sa Camp Bagong Diwa. Bikutan po mga kababayan. 10 oras po yan ng gabi. Ano naman ang gagawin ng VP Sara sa 10 oras ng gabi? Sabi nga dito ni Ramon Tulfo, bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Diba? Diba mga babayan? Mapapaisip ka eh. Bakit 10 oras ng gabi at hindi po sa araw dumalaw itong si VP Sara dyan po sa BJMP? Sabi nga po dito ni Sir Benji Contreras, kung totoo ang post na ito ni Mon Tulfo, ano ba ang kaugnayan ni Ramil Madriaga kay Sara Duterte? Carpio, bakit 10 oras ng gabi dinalaw ni Sara? Sino ba si Ramil Madriaga? Siya ba yung tinutukoy ni Pebbles Talakera sa mga post niya? Dahil kung maalala natin, si Pebbles po mga babayan, ay marami pong pinupost na ito mga nakaraang araw tungkol po dito. At ito pong si Pebbles ay isa sa mga galit na galit sa mga Duterte. At ito po mga babayan, ayon po dito kay kay Ramon Tulfo mga babayan, ito daw pong si Madriaga, Ramil Madriaga ay may mga kaso po mga babayan. Itago na lamang natin sa code name. Basahin nyo na lang, ito pong kaso niya, na KR. Yan pong kasong KR, mga babayan, na nililitis pa rin po sa RTC. Kaya po siya nakakulong, mga babayan, at yan po ay walang piyansa. Wala po yung piyansa, mga babayan. Ito po, panoorin natin itong malaking pasabog ni Pebbles Talakera. Dahil medyo nakakabahala po ito. Ito pong ginagawa na to ni VP Sara Duterte. Nayayanig na ba sila? Natatakot na ba itong si Sara Duterte sa kahihinatnan ng kanilang mga plano at ng kanilang mga pinaggagawa? Okay, so ito mga babayan, ihahatid natin sa inyo. Ito pong video na to ni Mami Pebbles Talakera. Shoutout sa iyo. Okay, so eto, panoorin natin. Eto na. Wag muna tayo sa operator. Alam nyo mga babayan, kahit sino kakabahan dito sa ginagawa na to ni Sara Duterte. Dahil, nga naman, ikaw mapapaisip ka eh. Alanganing oras dadalaw ka sa BJMP. Pwede mo nang gawin yan na hindi 10 oras ng gabi. Pwede mong gawin kung ano man yung gustong gawin. Pagpunta dyan sa na yan ng gobyerno, yung BJMP, ng araw. Kung meron kang plano, kung meron kang gustong sabihin, diba? Kasi lumalabas dyan, mga babayan, pagka ganyang oras ng gabi ka pumupunta, o 10 oras ng gabi ka pumupunta, may something, tila baga parang may itinatago ka. Sipin mo oras ng pamamahinga ng mga tao, ay pupuntahan mo dyan. Diba? May something eh. Kasi may pinost ako na kagabi bago ako matulog na, di ba si Sara, nagpupunta sa BJMP, binukin ko yan. Nagpunta siya ng BJMP isang beses.
alas 11 ng gabi. Tapos may isa pang beses pala siyang nagpunta bago yung alas 11 ng gabi. Ang BJMP po ay yung BJMP Camp Bagong Diwa. Sa Taguig. Kulungan po siya. At ang mga nakakulong doon yung mga high High profile profile. criminals. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. Oo. At Sarah, alam ko kung bakit na dumadalaw doon. Nako, eto, mga babayan. Bakit kaya pumupunta si Sara Duterte ng ganong oras? No, diyan po sa BJMP, mga babayan. May itinatago ba? May pinaplano ba etong si Sara Duterte? Nandun din yung kakilala mo. Oh. Yung kuya-kuyahan mo. Nako. Na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo, alam lahat ang tungkol sa buhay mo. Since mayor ka pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BJMP, pinakita ko, di ba, yung ID ko, tapos yung tatak ko, isang tao lang ang dinadalaw natin. Oh. Yeah. So, anong dahilan na sa loob ng 3 taon, hindi mo dinalaw si RM, Wait. tapos ngayon dumadalaw ka? Yun ang malaking katanungan doon, mga babayan. No? Yun ang malaking katanungan doon. Bakit ngayon mo lang naalala yung tao? No, nadalawin. 'Di ba? At saka sino ba yung tao na yan? Para pag aksayahan mo ng oras, na this oras ng gabi ay pupuntahan mo. 'Di ba? Kasi kung simpleng tao lang yan, kung kaibigan lang yan, 'di ba? Eh hindi mo pag-aaksayahan siguro ng oras, mga babayan. No? Pero yan pong tao na yan ay siguradong meron pong mahalagang papel o meron pong nalalaman. Kaya po yan ay pinuntahan siguro netong si VP Sara Duterte. 'Di ba? Alam ko naman kung bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Nako. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund. Alam ko yung pagiging attitude mo, pagiging maldita mo, at pagiging sinungaling mo. Alam ko lahat. Lahat. Kaya ayoko sa'yo. Nako. Hindi lang kasi alam ng mga tao yung totoong eksena mo. Pero yung kuya-kuyahan mo, na kaibigan ko, kinuwento niya sa akin lahat. Alam ko ang mga katarantaduhang ginagawa niyo. Kaya pala medyo maraming no, maraming banta no sa buhay nito si Pebbles Talakera dahil sobrang dami niya palang nalalaman talaga, mga babayan. Kaya consistent ako na ayoko sa inyo. Pinagsisisihan ko na sinuportahan ko ang si Duterte. Pero ikaw hindi kita sinuportahan. Kilala na kita. Diyos ko. Excuse me po. Dumadalaw ka sa BJMP dahil chinecheck mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Na baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Kung ang confidential fund, intelligence fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapapatay nyo, lahat-lahat. At doon siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin doon. Grabe. Kaya pala, no, na napaka-importante na itong tao na to kay Sara Duterte. Kasi marami pala tong nalalaman, mga kababayan. No? Kaya pala ganun. Pag nasa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Pumunta ka doon, ito po ang eksena niya ha, pumunta siya doon, kinausap niya yung warden. Ang sabi niya is, magpapaproject siya. Dahil daw mga PDL nga, nakakulong nga naman, inaantok na ako.
Nakakulong na nga naman. Ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak. At siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat Sinabi niya yun sa warden. So etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2. Kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yun. Grabe, no? This oras ng gabi, mga babayan, papatawag niya ng ganun. Diba? Para lang sa ganyan. Pwede naman niyang gawin niya na during daytime. Diba? Na tumulong sa kanya ng eleksyon na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak. Oh. Tapos pangalan ng asawa saan nakatira. Ako. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na kay Sarah yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay ang pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira. Kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko yung gagawin ni Sarah. Pakikidnap niya yung mga bata, papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ako. Ayan, sinabi ko na Caramil, si RM, na tungkol sa kanya. Chine-check niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Grabe, no? Yun ang eksena mo. So, nung nakita mo at pinapunta mo pa si Joyce dapat Eto dapat kaya question ka dito. Nung hindi ka na pumupunta, may pinapapunta kang babae. Si Joyce dapat na naging USEC ng TMS. May posisyon ba siya sa opisina mo? Hoy Joyce, dapat makinig ka. Wala akong pakialam kahit lawyer ka. Anong posisyon mo dun sa sa OVP? At bakit nagpupunta ka dun sa Camp BJMP dun sa kaibigan ko? Hindi ka niya lawyer para pumunta ka dun at wala kang pinaglolawyeran dun. Joyce, dapat. Kilala kita. Alam ko yung pinlanan niyo kay BBM. Alam ko. At kaibigan mo yun. Si Caramil. BFF kayo. Kayo nila Sarah. Si Kirara. Si Monsayak. Diba? Yung mga taga-Baste. Kasi yung kaibigan ko na yan, graduate din sa Baste. Kabarkada nyo. Nagginago nyo. 3 taon na dun, hindi nyo tinulungan. Tapos ngayon chine-check nyo, baka may tumutulong. Dinadalaw ko yun. Marami na kami napagkwentuhan. Nasa akin lahat. Wala kayong pwedeng gawin sa kanya. Wala rin kayong pwedeng gawin sa akin dahil inaibigay ko na rin sa iba. Alam ko lahat ng katarantaduan ng OBP. Pero wala akong magagawa kung hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa akin yung makakanood nito. Pero lagi niyong tatandaan, hindi po ako sinungaling at hindi ako mapagawa ng kwento. Hindi kailangan. Wala akong mahihita dyan. Magsasabi ako ng totoo para sa tao, para makaiwas sila sa inyo. Diba? Doon sa mga fan ng mga Duterte, go lang, Diyos ko. Wala kaming pakialam dyan. Magpakabaliw kayo. Diba? Basta ako alam ko yung totoo, ayaw ko sa'yo, sinungaling ka. Magnanakaw ka din. Anong ginawa mo sa confidential fund, di ba? Kahit nga hindi kayo impeach magpaano ka na lang, imbestiga. Nang malaman naman namin kung anong ginawa mo sa confidential funds. At Ako, malabo yan. Malabo yan, Pebbles. Mauungkat lahat, Pebbles. Malabo mangyari yan. Diba? Malabo mangyari yung request mo, Pebbles. No, na magpa-imbestiga. 'Di ba? Malabo 'yan. Alam natin 'yan. Na malabo mangyari 'yan. Intel funds. Ulitin ko magkakilala tayo. Isa lang yung taong dinadalaw mo. Pinupuntahan mo sa BJMP. Isang tao lang. Kaibigan ko at kuya-kuyahan mo. Lalabas din yan yung katotohanan na magkaibigan kayo. Ang dami-dami yung mga pictures. Ang bait-bait nga sa'yo. Diyos ko. Dahil laki Harry Rocket sa pera. Pinagpalit mo. Nako. Diba? Grabe, kawawa. Tusak. Hindi ka makakapunto sa akin. Sabi ko nga, kayang-kaya ko kayong basagin lahat. Lahat kayo. Kaya kong basagin. Maski yan si Lutesa. Kayang-kaya kong basagin yan. Tao mo yan.
Okay, Marte, tao mong bobo na INC na hindi nagbabasa ng tamang script. Tapos bobo pa yung gumawa ng script, si Mike Defensor. Bobo pa yung lawyer. Si sinungaling pa si Marcoleta. O siya, Sara, baka sa susunod magkita tayo sa BJMP, ha? Pumasok ka. Huwag kang pasilip-silip lang. Churut to sakbe. Ang lakas ng loob niyong umupo talaga sa pagiging presidente, mga kriminal lamang kayo. No. Hindi na kinahiya. Diyos ko, tawarin niyo sila kahit ng mga kasalanan ginawa kasi sila yung mga sila-ulo at bobo. Alright, so yan mga kababayan, no, grabe, medyo nakakatakot po, no, yung mga ginagawa na nila, mga kababayan, dahil base nga dito, no, sa pinasabog na to ni Talakera, mga kababayan, ni Pebbles, ni Ma'am si Pebbles, mukhang may masama pong plano o binabalak itong sila BP Sara, no, sa pamilya po nitong si RM, mga kababayan, na di umano ay marami pong nalalaman tungkol sa mga naganap o mga pinaggagawa nitong si VP Sara Duterte. No, ano pong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Okay, comment sa ibaba yung mga opinion na atin niyang pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, It's Mobs TV. Peace. I'm out.